Good afternoon po. Ako si Abby, ang farm technician ng Celestis Trading dito sa Kupang. Ilan yung inahin nyo ngayon dito, Abby? Ngayon, meron kaming total na 194 sow level and 5 horse. Kumbaga lahat ng bake dito lang yun. Hindi kami maglalabas. Okay. Kamusta naman, Abby, ang farm? Sa ngayon o noon? Siguro yung noon muna as a background. Noon, okay naman. Kaya lang, syempre, hindi naman naiiwasan. Nagkakaroon talaga din ng problema eh. Pero dun sa piglet namin noon, mostly ang problema talaga namin scouring. Scouring? Yes, hindi naman nawawala. Scouring talaga. When we say scouring, ano binibigay natin gamot? Ako, binibigay ko talaga, yung program ko talaga noon, na SOP ko ginagawa nun talaga dati, is yung gentamicin or suspension. Noon pa lang talaga, first day pa lang, nagbibigay na ako. Pero ang pakain ko talaga noon, nag-creep feeding ako is 3 days. 3 days? Saktong 3 days, tsaka pa lang ako nagbibigay ng pakain, yung konti-konti. So when we say creep feeding, ibig sabihin piglet booster? Yes, piglet booster. Kumbaga, konti-konti, yun, para lang matuto. So, ang sabi mo problem is scouring, basically ganun nangyayari. Oo, meron din pa ilan-ilan, pneumonia, meron din kaso ako ng Respiratory diseases. respiratory diseases ako. Lalo kung ang panahon malamig, kung paiba-iba, meron, di ako nawawala naman ng kaso. Yung biik mo na yun, 3 days nagbibigay ka ng piglet booster. Yes. After that, hanggang kailan mo binibigay yung pre-starter? Kasi ganito eh, dalawang option kasi ginagawa ko eh. Kapag kasi ang akto talaga ang abot ko is 30 days. Ngayon, alin sa dalawa yun, mag-extend ako ng piglet booster, mag-extend ako ng piglet booster o mag-a-advance ako ng pre-starter. When we say extend, ano ibig sabihin ng extend? Kumbaga, matagal. Hanggang makaawat na siya, kakain pa rin siya. So, 1 week 5 days, after? yes, 1 week. 1 week after? Pinapakain ko pa ng piglet booster. Saka ka mag-ship ng Maghahalo, pre-start? oo, maghahalo ako. Ay, yung sabing advance naman. Yung advance naman, 5 days before maawat ko naman, tinuturuan ko na pakainin sila ng pre-starter. Ano ang criteria mo kung ikaw ay mag-advance o ikaw ay mag-extend ng piglet booster? Sa akin kasi, based on the body appearance, syempre yung health condition din yung condition ng mga biik. Sa akin kasi, mag-a-advance ako ng pakain ng pre-starter. Kung nakikita ko naman yung biik, maganda. Kumbaga, nandyan yung vigorous, nandyan yung kung shiny yung balat niya, yung hair niya. Pero mag-extend naman ako ng piglet booster pag nakikita ko naman na, makikita naman natin yun kung healthy talaga, kung mabilog ba siya o maganda yung physical niya, physical ng biik. Mag-extend ako ng piglet booster. Sa dalawang feeding program, ano ang mas nakikita maganda? Extended piglet booster o yung mas maagang ito bibigyan ng pre-starter? Para sa akin, mas maaga magbigay ng pre-starter. Mas maaga? Mas maaga. You mean, kung makawag ka ng 30 days, 25 days? Oo, tuturuan na. Bakit? Kasi parang hindi na siya maninibago kasi ang laki eh. Pagka nag-extend ka kasi, pag nag-ship ka sa pre-starter, nandun yung, halimbawa, 7 kilos ko ito inawat eh. Bumababa eh. Minsan nagiging 6.5. Hindi ko kasi yung parang yung shifting mo ng pagkain ng pre-starter, nagkakaroon sila ng stress. Nai-stress sila eh. Parang napansin ko sa observation ko lang, mas maganda siguro yung advance ko yung pre-starter. So, hindi naman magkakaproblema ba yung 5 days before winning, nagpakain ka, ibig sabihin, double stress. Hindi ba problema yan? Hindi. Para sa akin, pa sa akin lang, mas maganda. So, based on your observation, Oo, based lang sa akin. Kumbaga, mas naipi-prepare ko sila. Di ba, gano'n naman purpose mo kapag mag-aawat ka, pre-starter pakakain mo. At least mas maaga ko silang naipi-prepare dun sa ganung sitwasyon. Sa inin naman, kamusta naman yung mga inin mo? Di ba sabi mo, 30 days kang magwalay. During that 30 days ba, ano ba itsura ng winawalay mo ngayon? Pangit ba? Payat? May kaso ko na payat. The majority of na resulta. Okay lang naman din. Maganda rin naman, oo. Kasi kung maaga mo naturuan kumain yung biik, maaga syempre makakawat. nasusuportahan yung inahin na wag kumayat. Definitely Okay, ganun. ganun. Maganda naman yung pangangatawan nila. So dati, ang ginagawa mo pa rin is, gano'ng karaming kakain ng inahin? Kakain mo sa inahin? Kasi base ako talaga sa sa bilang. Syempre una, factors yun yung bilang ng biik. Kasi another addition yung kapag marami yung bilang ng biik. Mostly talaga naging ko is 2 kilos. 2 kilos. Kasi ang pakain namin AM, tsaka PM. AM, tsaka AM, PM. AM, 2 kilos. Tapos sa hapon ganun din. Pero sa kaso ko kasi, minsan, pag gusto pa, mahalata mo naman pag gusto pa ng inahin, sige lang, pakain lang ng pakain. Umabot ka siguro hanggang 6 kilos. Kaya.
Yung normal lang talaga 4, pero umaabot ako sa 6 kilos. Pag talaga suportahan ko ng gusto pa ng inahin, pakain pa kami ng pakain. Dati ba nag-wet feeding ka? No. Hindi. So, dry feeding, Oo, dry plus feeding. automatic water. Oo. So, nag-awalay ka ng, yung gatas naman, gatas niya, ang problema tayo. Wala naman akong Wala problema na sa encounter. gatas, wala. Lactating yon. Oo, lactating. 2 weeks before farrowing, nag-lactating ka, Kasi, sa akin kasi 1 month before paro, galactating ka na. naglalactating na kasi ko eh. Tapos, pagka, Dati yun dati. 1 month before paro, naglalactating ako hanggang sa mga anak siya. tapos, pag-iwalay, lactating pa rin. Oo. Walang problema sa galas. Wala. Malakas pa nga gatas eh, nawala yun eh. So, pag winalay mo ng 30 days, ilang araw after iwalay, nagalandi uli ang inahin. Ang ano ko ng heat period yan, 5 to 7 days eh. Nakukuha naman. Nakukuha, 5 days lang. Yan, standing heat na rin sila eh. Mas maganda talaga yung iwawalay mo hindi payat. na So, inahin. kondisyon. Kondisyon, So, ibig oo. sabihin, 5 days after winning standing heat. So, it means nag-start yan ng 3 days, naglalandi Oo, na. meron. 3 days pa lang naglalandi na. Kumbaga, ang pinaka-peak nila, nandun sa 5 days. So, currently, Ari, ano yung programa mong, feeding program mo para sa mga inihin mo? Always the same naman eh. Ang pinakaiba lang ngayon na pinapractice ko, yung sa mga gills, yung mga first parity ko, para kasi nagkakaroon talaga kami ng problema sa dukot sa mga first parity namin. Ngayon ang ginagawa ko, 2 weeks before paro, nagsiship ako ng brutsaw. Blood cell. Oo, brutsaw, kasi di ba high in fiber yon. Kumbaga, kaya ako ginagawa yun para malesin namin yung, di ba, pag kasi gumamit ka ng brutsaw, kumbaga yung production, yung paglaki ng biek sa tiyan ng gills o yung dumalaga man doon, kumbaga, may minimize ko. Hindi masyadong lalaki. Hindi lalaki masyadong lalaki kasi madali naman palakihin yan pagka lumabas na yung biik eh. So, instead of lactating 2 weeks before farrowing o 1 month before farrowing dati ginagawa mo, Oo. ginagamit ang brood sow Oo, sa mga yes. dumalaga. Sa dumalaga lang, sa first parity. Pero yung sa mga second parity pataas, yun the same pa rin. Yung dati kong ano pa rin na lactating pa rin yung pinapakain ko. After panganganak, ano feeding program mo? After mga anak sa akin, yung ganun pa rin naman eh. Yung sa lactating pa rin, yung normal pa rin naman na pakain ang ginagawa ko. Nakita ko abay na nung nagpapakain kayo, binabasa nyo ngayon ang pagkain. Oo, yun. Kumbaga, pinapractice namin ngayon kasi yun yung, kumbaga, na-recommend sa amin ng Agri, yung wet feeding. So far naman, napansin ko, maganda nga. Kasi, ito yung Promin B eh. Ito yung ginagamit namin to, na as pansabaw. Pansabaw ba, di ba? Parang kanin kasi yung feed. Pansabaw tong Promin B na ginagamit Tubig, ihalo mo sa tubig. ihalo to tapos- sa tubig din. Ihalo namin sa feeds. Oh, so, Ito yung ginagamit. So far naman napapansin ko, pag ginagawa namin to, yung magana. Kumbaga, wala naman pagbabago, kumakain pa rin sila. Parang mas gusto pa nga nila pagka wet feeding yung ginagawa namin sa kanila eh. nabanggit mo pa minsan sa akin pagka mainit ng panahon, ginagawa, pinapaliguan mo Oo, the best. Yung Habang kumakain. habang kumakain sila, papaliguan mo sila ng papaliguan. Kumbaga, kung mainit hanggang 4 times eh, pwede mo papaliguan yung inahin habang kumakain sila ng feeding eh. Ngayon, ilang araw ka magwalay? Ngayon, na ano ko talaga 25 days. Nakakapagwali na kami na may timbang mga 7 kilos, 7 to 8 kilos. Kaya namin eh. Ganon, kalaki ha? Oo. So, from day 1 to day 25, lactating ba o No. no? Ah, Why? 5 days before winning, nagbo-brood sa uli ako. Ay, brood sa uli. Bakit? Bakit na naman? Kasi ano eh, para 'di ba, malesen mo yung production ng milk dun sa dumalaga o sa inahin. Kasi 'di ba pag ano, kumbaga pag lesen na yung production ng milk, yung mga biik mas maano yung attention nilang kumain ng piglet booster kaysa dun sa gatas. Yes, oo. Abi ni mga produkto na sa harapan ng mesa mo. Hello, yun. ito yung unang-una yung gentamicin piglet doser. Ito, ginagamit ko to first day after, 1 day after birth. Kumbaga, first day after birth, mga ginagamit ko na to. Bakit? Para ma-prevent ko, kumbaga, ma-prevent ko yung scouring. Hindi ma-prevent, matulong para hindi rin gano'ng magtai yung mga biik. Ilang araw mo binibigay? 3 days consecutive to. Ah, okay, okay. Yan namang dalawa na yan. Ito naman, Piglet Plus. Piglet Milk, o Piglet Plus. Ginagamit ko to, parang peace feeding. Kumbaga, 2 to 3 days after birth, binibigay ko to. Pwedeng oral. Tapos gamitin ko tingin to, kaya nasa labangan. Para lang, may feeds, tapos mayroong ganito. Para lang ma-prepare ko sila sa pag matuto silang kumain ng solid food. And then, after ng 2 to 3 days, eventually ito naman piglet meal. Gumagamit kami din ito para rin maturuan yung mga biek na makakain ng solid food. Ito, napansin kasi namin to,
una nilalagay namin separate na labangan eh. Pero napansin namin, mas gusto nila itong kainin kapag lalagyan mo sila unti-unti ng piglet booster. Mas nauubos nila yung piglet meal pagka may halo yung piglet booster. Kumbaga, kaya kami gumamit ito, na ano namin, na-observe namin, mas mabilis yung matuto silang kumain ng solid food. Yes, syempre, pagka mabilis silang natutong kumain ng solid food, ang tendency nun, mas mabilis silang lalaki, mas madali silang maaawat. So, Abi, day 2 to 3. Yes, day 2 to 3. Then 3 hanggang day 8, gano'n. Oo, mga ganon. Piglet plus, lalagyan mo ng piglet booster. Oo, gusto kasi nila may halo eh. Then after that, piglet booster na diretso na. Oo, diretso na yun hanggang 25. With plain water. Oo, plain. Oo, meron siyempre plain water. Painuman. Sa separate na labangan. Naghahalo ka rin ba ito ng Promin B sa plain water? Pwede. Kasi mostly ako naghahalo rin kami nito. Kasi di ba multivitamins, pwede. Kumbaga, maraming purpose din to eh. Pwede sa inahin, pwede sa weanlings, pwede din sa mga biik. Gumagamit din kami nito. Antibiotic, naghahalo ka sa tubig. Gentamicin yung ginagamit namin yung panghalo dun sa tubig. Ito. Lalo na dun sa weanlings, sa wet na wet, ito yung ginagamit namin pansabaw. Yun yung, kumbaga yung tubig, may halo na gentamicin. Kasi ngayon, lalo yung panahon, may ubo-ubo, may scouring. Kumbaga, syempre, malaking tulong nito para ma-prevent namin o para ma-cure namin yung ganung situation. Instead na magsaksa ka, Syempre, instead na magsaksak ako kasi pag nagsaksak ka, di ba, pag hawak pa lang, stress na eh. Kumbaga, ito, less stress. Walang kapagod-pagod sa tao, walang pagod-pagod din sa mga baboy. so ngayon, pinapractice mo ba yung advanced, saka extended na piglet booster, o Sa paano program mo? ngayon, wala akong extend ngayon, tsaka yung advance. Kasi, Paano nangyayari? sa tulong nito, kumbaga, 24 days talaga, nakakapag-awat na kami ng 7 to 8 kilos. 24 days sa 25. Oo, kasi maano na sila kumain kasi eh. Piglet booster pa rin siya. Oo. Hanggang day, Hanggang kasi day 24, nagpipiglet booster ako din. After win ko sila, para hindi na ako gano'n nag-extend na nga asing 1 week. Mga 2 days lang. hinahaluan mo. Nahaluan ko ng unti-unti ng pre-starter. Face feeding na Oo, ginagawa mo. Tapos, hinahaluan ko din ng kasi wet feeding kami sa weanlings eh. Yun yung pinapractice namin, yun yung nirecommend sa amin ng Agri na so far naman maganda yung response dun sa mga baboy. Okay. Days, 25 days ka nag-aawat ngayon. Yes. Before is 30 days. Oo, 30. Maabot pa nga ako dati, 35 days. Pero same winning weight ang nakukuha mo naman. Mas medyo malaki pa nga ng konti ngayon. Okay. Sige. Kasi maaga natutong kumain. Oo, umaga, mas mabilis lumaki, mas malaki silang kumain ng piglet booster. So it means 5 days yun na save. Yes, definitely. Kung kakain ng inahin ng 3 kilo of feeds per day, it means nakasave ka ng 15 kilo per sow. Oo. Kung 190 sow mo, ay malaki, hindi mo na kaya tuusin. Oo. So, yun ang nasa-save during early winning o yung tawag natin programang win na win. Win. Win na win. Tapos, gaano naman katagal maglandi? Baka naman matagal maglandi. Hindi. Kasi yun nga, definitely 3 to 5, 3 days nga, nagsisimula na eh. Siyempre, ang gusto makuha yung standing heat. Kaya exactly 5 to 7 days, nandun yung peak heat nung mga winalay kong inahin. O kaya, as ginong age, maaga rin ako nakakapag-breed ng inahin. With the vaccination program naman, Abby, dati pa rin. The same. Dati, siguro, may nabago lang sa HCV namin. Before yung dati namin. Ano nga binibigyan bakuna? 7 days Respissure, 14 days PRRS, 21 days Circoplex, then 28 days APP, 35 days HCV, and then 42 days nag-HCV ko, and then 58 days APP ulit. So, ang dami pala, no? Ang dami. Sa inahin, ano binibigyan mo? 6 weeks before parod, PRRS, 3 weeks before parod, Parbo, 2 days before parod, HCV, and then 1 week before parod, nag-deworm ako. So, deworming na, Yes, malaking bagay yung deworm kasi malaking bagay yun yung pagkabansot, syempre. Malaking bagay yung binibigay ng pag-deworm dun sa magiging biik. nalilinis sa sistema ng inahin dahil lahat. sa deworming. Malaking bagay dun sa din ng mga biik. So, Abby, yung aming dalawang programa na in-launch this December, I think nagsimula yung Win na Win Ang wet na wet. at Wet na Wet. Win na Win means makapag-win tayo ng biik na mas maaga, na mas mabigat. Sa bigat yung So, timbang. 25 days target natin, mga 7 kilo o 6 kilo to 8 kilos is target natin, which is natin mo. Yes. Wet na Wet ngayon is from winlings, yung mga inhen, winewet mo hanggang grower, binabasa mo, at pinapaliguan mo pag kumakain.
pinapaliguan dahil para siguro lumabas yung init ng Oo, baboy init din. ang katawan. Kasi mas magana rin hindi sila kakain. Magana Mas kumain.